So ito na, papunta na tayo sa exciting part. Yan na nga. Ang favorite segment ng Eto Timawa na. Podcast. Ayan na. Ang Tough Talk. Yun. First question, Sob RD. Ano para sa'yo ang top 1 na walang kwentang negosyo dito sa Pilipinas? Yun. Yan. For me, ako tingin ko lang for me, personally, pinakawalang kwenta because it is not helping Filipinos. Yung nagbebenta ka ng course na hindi mo naman talaga ginagawa or hindi mo naman talaga business. Yan. Shoutout sa inyo. Kasi ito for example, okay naman yan. Wala namang problema dyan na magbenta ka ng course. However, pag ang pinaka-business, na yun yung pinaka-business mo, dun ka na nagpa-profit tapos pagbebenta ng course, wala, it's not helping Filipinos. You're just giving false hope na akala ng mga Pilipino, ito na yung para sa kanila. Well, in fact, hindi ko sinasabing lahat Well, in fact, you're just taking advantage dun sa mga taong nangangarap na gusto rin gumanda yung buhay. Okay. So, not helping. Hindi nakakatulong. Especially Correct. kung hindi naman talaga profitable yung business mo and you're giving people a false hope. Nice. Tapos yung income mo not coming na from the business but the course. Sa course ka na kumikita, no? Yan. Yung palang business mo, na tinuturo mo sa course kung paano maging profitable, hindi na pala profitable. Yes. At yung profit mo pala is coming na from the courses. Tama. Awit sa'yo, Lodi. Sino yung kilala mong ganyan? So, ito na nga ang next question. Okay. Speaking of mga taong nagbebenta ng course na hindi nakakatulong, para sa'yo, Sob RD, sino ang fake e-commerce coach for you sa Pilipinas? kasi Sob, dahil nga pumuputok na tong e-commerce business, ang dami. Naglipa na yan. Pag mag-search ka online, dami. Para sa'yo, Sob RD, sino ba yan? Ito honestly wala akong kilala. Okay. Kasi majority ng mga in-enrollan ko, legit naman. Okay. However, there are people na hindi ko naman masabing scam or talagang hindi legit. It's just that hindi na sila nakakapag-reply kapag yung iba nagagalit na because pag kailangan ng support ng mga tao, hindi na nare-replyan. Simply because busy rin sa business nila. Okay. Yun naman yun. But kung meron man ditong fake guru, I think hindi masyado dito sa Pilipinas, mas marami abroad. Okay. Kasi nga baby pa rito eh. Baby pa dito, tama. So, lahat ng nagtuturo dito, legit pa. Legit pa. So far. Mostly. Ay, konti pa Mostly. lang naman sila eh. Ilan pa lang. And mga kaibigan natin yan. Okay. Sino na lang ang pinakabanu sa mga kaibigan mo magturo? Joke lang. Wag yan. Okay, number 3. Nangloko ka na ba o nang scam ng tao para sa pera? Nanloko na ba ako or ng scam? Siguro ito yon nung mga high school. Ganyan. So, hindi naman siya totally nanloko or ng scam. Okay. Pero, actually, legit business naman. Pero ang ginagawa ko, nagbibenta ako ng gitara. Okay. Binibenta ko siya ng 1,500. Okay. Sinasabi ko na nabibili ko ng mga 1,200. Pero yung totoo, 600 ko lang nabibili. Okay. Diskarte lang yun. Diskarte lang yan. Diskarte. Okay. Pero, technically, nagsinungaling pa rin ako. Nanloko ka pa rin. Pwede ko naman sinabi. Pwede naman sinabi mo. Pwede naman. Pero, ayaw mo business magmukhang talaga. kasi tatawaran eh. Tatawaran. Yeah. Okay. Parang lang din yan, yung mga nagbebenta sa mga tiyangge, last price na po yan, puhunan ko na binibigay. Pero pag yung hindi ka pumayag, nag-walk away ka na, kaya pa palang ibaba. Diba? Correct. Okay. Sige. Next question, Sob RD. May nakaaway ka na ba na kaibigan or kamag-anak dahil sa negosyo? Hindi naman kami talaga nag-away na talagang nagalit, pero sumama yung loob ko. Ikaw. Okay. Ito yung nag-i-start ako maging financial advisor. So, akala ko, susuportahan ako ng mga closest friend ko. So, ako, parang yun yung sige. Classic yan. Diba? But what happened is, yung inaasahan ko na unang magsusupport sa akin, sila pala yung hindi magsusupport sa akin. Sila pa ngayon ang lolokot ng mamak, no? Yeah, for the saan ako narinig yung, sayang naman, nag-financial advisor ka na lang. Okay. Sa kanila ko narinig yun. And syempre, sumama loob ko nun at hindi ko sila kinausap for the meantime. But ngayon, okay na naman. All good na lahat ngayon. Friends na ulit kami. Shoutout sa inyo, mga close friends ni RD, ha? Yan. Next question, Sob RD.
May pinasok ka na ba na illegal na negosyo? Illegal na negosyo. May pinasok na ba akong illegal na negosyo? So far, wala pa naman. Legit business lang tayo. Parang yung sagot mo, parang nagbabalik ka. Wala pa naman. So far Wala pa naman. Wala. Mabuting tao to si Sabardi. Simulan na kilala natin to. Sobrang ano to. Solid. Walang ibang ginawa kundi mag-add value, magturo. Very passionate ka sa teaching. Kasi kung iisipin mo kung pwede ka naman kumita ng legit, ba't ka pa magpapakahirap? Correct. And kita na natin, sobrang hassle niyan. Yeah. Bakit? Kailangan mo magtago from time to time. Gagrind ka na rin lang naman sa legal na para hindi ka na papraning-praning. Oo. Hindi Wala peace of sustainable mind yan. Yeah. Okay. Next question, Sob RD. Dahil nga sikat na tong e-commerce ngayon, sino sa tingin mo yung mga content creator na nagtuturo ng e-commerce pero parang walay naman yan? One thing that I learned dito, ako kasi dati gusto ko talaga mag-content creator. Kaya lang may mga nakikita ako na sobrang basic lang talaga magturo. Okay. At sabi ko, ano ba naman to? Grabe, parang no-brainer na yung tinuturo. Okay. Pero nung nagturo ako online, ng free lang talaga, tapos yung mga tingin ko, ito dapat yung mga tinuturo, nilalangaw. Ibig sabihin, ang gusto talaga ng mga tao, yung sobrang basic. Yung basic lang. Oo, yun talaga yung gusto na talagang ma-educate sila, yun yung tumatanong. Yun. Kaya ako, ang sagot ko dyan, ako before. Lagay ako ng mga content na wala naman nakakaintindi. Okay. Walay. Diba? So, kaya ngayon, natutunan na natin yan na we're creating contents na even yung mga taong zero knowledge talaga nagsisimula, now they can learn kung ano ba talaga yung e-commerce. So dati, akala mo, yung mga nagtuturo ng super basic, parang, walay. Peke lang kayo, yan lang kaya nyong ituro. Nung nagturo ka ng mga technical, wala namang nanonood. Wala nanonood. Okay. No, make sense yun Okay. Sige. Eto naman, next question. Since mahilig ka sa di ba nagko-content creation ka, mahilig ka manood ng mga ganyan, contents, worst advice na narinig mo sa social media at kanino to nanggaling? About worst e-commerce. Advice. Or generally in life. Sige, general. Okay, in general. Ito yung nakikita ko na sinasabi nila, eto, mainit-init to. Yan. Hindi ko napapangalanan. Ay, di pwede. Sige. Nakalagay kanino galing. Kanino okay, sige. Maraming rumors ngayon at ito yung tanong. Diploma ba o diskarte? Okay. Diploma ba o diskarte? Now, mainit-init yan Pinag-uusapan nila Franklin, nila Josh, mga kaibigan natin yan. Na diploma ba o diskarte? O diskarte. Okay. For me, bakit hindi naman parehas? Pwede naman Kasi Pwede. if your parents telling you, ito lang yung pangarap nila para sa'yo, magtapos ka, pati hindi mo pagbigyan. Kung yun yung kaligayahan nila. Kita sabing may pera na, sometimes hindi naman lahat mabibili ng pera. And understanding, ito mainit-init din to. Sabi kasi nung industrial age pa daw, mga 90s pa yan, yung mga magulang daw, na yun yung kinagisnan. Yes, there's a truth na hindi naman talaga sila buhay nung industrial age. Pero kung ano yung kultura, yung mga upbringing nung cultural age, ng industrial age, yun yung nakuha ng mga magulang natin. So yun yung upbringing nila. So for them, napaka-alaga ng diploma, and if that will make them happy, bakit hindi mo gawin? Bigay mo. Diba? So ako naman, on the perspective of business, I just enrolled to a business school. Nung mga nakaraan, 2 weeks pa lang ako pumapasok. Okay. Nakita ko that majority ng mga businesses can grow without having business acumen. Okay. Pero tignan mo yung nagiging multi-dollar businesses. Amazon, Google, Facebook, kahit nasabi mo mga dropout yan, yung mga taong nasa loob, mga tapos ng Harvard. Yeah. Correct. Diba? So for me, diskarte is one thing and diploma is another thing. For me lang, kaya lang sinasabi ko, pinakawalang kwenta yan and bullshit yan because I don't want to give people false hope na kahit pala mag-drop out ako, hindi na ako mag-aral, then okay lang. I will still say na maganda pa rin na mag-school ka pa din. Because for me, that's just an ego na parang ipamukha ko sa mga tao na kaya ko to without having this. Ibig sabihin, sinasabi mo na walang kwenta ang advice ni Franklin Miano at ni Josh Mojica? That work for them.
Not saying na walang kwenta because we know na-reach nila kung ano yung meron sila But what I'm saying is that maybe for them, yun yung nag-work, but it's not an absolute truth. Pwedeng for other people, hindi siya mag-work. Okay, so parang sasabi mo lang, case-to-case basis yan. Case-to-case basis yan. Okay, hindi sa walang kwenta yung advice na yon, but it doesn't apply to all people. Yep, kasi kung walang kwenta yun, wala sila nung result na meron sila ngayon. Tama. That work for them, but not for everyone. Yeah. Okay. Next question, Sob RD. Dahil ito si Sob RD, nakilala natin to sa isang seminar. Oo, 'di ba? So, mahilig kang umatid ng mga seminar, tama ba, Sob RD? So far, ano yung pinaka-worst na seminar na na-attendan mo? Worst seminar na na-attendan ko? Sobrang taas ng bullshit detector ko. Okay. In terms of getting mentor training. So marami na akong mga nariringgan ng mga bullshit na mga seminar. Okay. And simula pa lang hindi ko na ina-attendan. Okay. But if there is one training na makita ko sobrang walang kwenta, ito yung mga training na nanggagaling sa corporate. Yung tipong ang magte-training sa'yo is hindi naman talaga practitioner pero inaral lang nila kung paano. So, majority ng mga corporate training ng mga companies, walang kwenta, bullshit. Bakit? Because ang nagtuturo, hindi naman talaga practitioner. Puro theory lang. Puro theory, principles lang. Sayang oras. Correct. Next question. Ano ang pinakawalang kwentang item na pwedeng ibenta sa e-commerce? Ang ganda nito. Ito nag-trending to Alam niyo yung cactus na sumasayaw? Yung panggulat sa mga bata? Hindi siya panggulat, hindi nakaka-happy lang siya Nakaka-happy yun. Hindi pa yan yung cactus na pagka... Hindi, iba yan, hindi yan. Okay. Yung sobrang sayang cactus na sumasayaw, gumaganyan-ganyan lang. Isipin mo, napakawalang kwentang item. Anong gagawin mo dyan? Titignan mo lang. Pero alam mo, naging trending number 1 sa buong mundo. What? Isa sa pinakamaraming benta. Walang kwenta. And yet, doon ko natutunan, wala to sa item. Nasa market. Nasa market. Marketing. Kasi nag-connect Yung product mo, dun sa mga mamimili, nakita nila sobrang saya, gumaganyan-ganyan yung cactus na walang kwenta. And yet, yumaman yung mga nagbenta nun. Galing Okay. May ganun pala. Okay. So, last question na tayo. Last question. Last question, Sob RD. Kasi ngayon... Hanap si Boss RD, boss. Hindi nag-doorbell. Sabi sa'yo, matindi sumagot to Ito, last question. Kasi ngayon, dami mong kine-create na business, di ba? So, ang tanong ko sa'yo, sino ang pinakaayaw mong naging partner sa negosyo? Sino ang pinakaayaw kong naging partner sa negosyo? Yes. Actually, ito na yun Ito yung turning point. Okay lang, mag-backstory ako doon sa may kwento kanina. Sige. So, nag-start kami ng business growing. Diba yung pattern ko, every 1.5 year. Okay. Tatapos ako. Dumating yun sa e-commerce 1.5 year. Niloko ako ng mga tao namin. Ibig sabihin, nung ginawa nila is, yung mga products namin, na leads na namin, customer na namin, sila nagpapadala. Okay. So, yung mga tao ko before, ginawa sa akin yun. And before, para mag-hire kami ng mga tao, ang ginagawa lang namin, ikaw wala ang trabaho, sige, pasok ka dito. Ikaw wala ang trabaho, pasok ka dito. So, yung pinaka-worst na mga business partner na nakita ko, sila yung mga tao na ang taas ng pangarap, pero iba yung ginagawa nila, iba yung action nila doon sa pangarap nila. Gets? So, sino nga yung nakapartner mong ganyan? Kailangan namin ng pangalan. Madami sila. Kahit tatlo. Pwede bang mag-move on na tayo doon? Hindi. Sino Sino? Personal Sino yung nakapartner mo na yan? Hindi, this is just for this is not for me, but for them na nag-move on na kami dito. Okay. It's just the learning that we're getting. Okay na. Maraming salamat sa Bardi. Grabe. Super enjoyed this. Sobrang enjoy.